isang obligasyon po natin, yung duty po natin na ibigin ang Panginoong Diyos at sumunod sa Kanya. Keep His commandments faithfully. So, John 14:15, if you love me, keep His commandment. Yan po yung nakakapaloob sa natin, duty natin. Build a personal relationship with Him through prayer, worship, and the Word. So, yan po. Gagawa po tayo ng relasyon sa Panginoong Diyos sa pamagitan ng panalangin, pagpupuri, at and the Word. Tignan nyo palagi bakit ano ko sa inyo na mayroon kayong babasahin na Bible na pakunti-kunti lang. Church, ulitin ko po. Ipaling nyo lang yung sa ano ko. Ano yung pagkatao ko dati? Bakit ako nagiging pastor? Hindi man ako ganito dati, hindi ako lahat dati ako marunong. Pero nung ano ako sa Bible, doon na mayroong pumapasok na hindi ko maintindihan. Yun pala yung kaya nga sabi ng Panginoon Diyos, ang salita ng Diyos ay buhay. Mabisa. Kaya nga, encourage ko kayo, pakunti-kunti lang, huwag nyo lang kaligtaan. Di ba sabi ng Panginoon Diyos, Joshua 1:8, huwag kaligtaan, basahin araw at gabi. Araw at gabi pa sa atin. Di sinasabi ng Panginoon Diyos, huwag kaligtaan, basahin niyo kalahating araw. Kunti-kunti lang siya, hanggang magkaroon kayo ng magkaroon ng salita ng Diyos yung utak natin. Madaanan. Kaya yung napakano nito, Hebreo, di ba? Ang salita ng Diyos ay mabisa. Hebreo o Timothy, di ba? Yan po yung nag-ano sa buturan po natin. Yung nakakaalam. So, pag nabasa mo yan mga kapatid, of course, pupunta sa utak yan. Ngayon, yung latak niya, yun po yung magpapatalino natin. Magkaroon tayo ng a discerning spirit, yung ma-discern po natin, anong gusto ng Panginoong Diyos sa atin. Pangalawa ho, yung duty natin to live a holy life. Church, palagi natin, yung Christian po, hindi na ho tayo kagaya sa dati. Ang pamumuhay po natin, holy life. Kasi, ano sabi ng Panginoong Diyos? Magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Tapos, di po pwede na papasok tayo sa Panginoong Diyos, haharap po tayo sa Kanya. Ang pagharap mo sa bungiro, tapos, alam nga rin, may dala kang manok. Ano yan? Galing ni San Pedro. Di po pwede ganun. Kailangan banal ka. Kung paano magsalita ang Panginoong Diyos, ganun ka rin magsasalita ka rin. Ang salita ni Jesus, salita ng Diyos. So, ganun ka rin magsalita. Tingnan mo si Satanas. Di ba? Nakipag-competition ni Jesus. Anong sinalita niya? Salita ng Diyos niya. Pero ang technique niya, mayroon lang siya pagkakaiba sa ni Jesus. Kasi ang gusto ni Satanas, ibagsak si Jesus. Ngayon po, yan po natin dito, holy life po, ang magpapahuli po natin ito, ang salita ng Diyos. Ang Diyos palagi ang magpapakalapanan sa atin, hindi po yung tao ang magpapakabanan. Pangatlo po, to serve and win soul. Yan palagi ang sabi niya. Praise God po, natutuwa po ako for the first time po, nakawin ko kayo ng kaluluwa. Isang kaluluwa, libo-libo ang hit ang nagkatuwaan. Na dahil sa effort mo, is po yan, nagbubungaw yung effort ni Ate Lorian sa itin. Tapos, di ba sabi ko niyo palagi, Joan, sundan niyo ho si Ate Lori. Sundan niyo lang siya. Kursigido siya, kursigido din kayo. Babaguhin mo yung buhay niyo. Tuloy-tuloy lang, huwag mo lang ilan na bang kaluluwa na dala ko sa iyo, Panginoon? Huwag lang, sige lang. Nakikita ng Diyos. Tandaan mo itong promise ng Panginoon Diyos. 1 Corinthians 15:58. Lahat ng lahat ng pagsisikap mo hindi masasayang. Hindi masasayang na. Naniniwala ka. Kaya noon pa yun, sabi ko rin si Lorin, sila tulong sila kayo Raymond. Sa likod ng church dati, noon yan sila. Yung mayroong, hindi mo malaman kung
Dito yung pintuan, tapos andun yung bintana yung ano nila. Nabayaw ano? Yung bahay nila sa ano. Oo, sa likod ng ano, maliit lang sa mga bahay nila. Pero ang ano lang nila is pusigin lang. Sige lang ano, walang humpay sila. Pero ngayon binago yung ano nila, ang buhay nila. Ganun din ang gagawin mo ha. Basta, sige lang ng sige, kayo ang way na ano. Yung hindi natapos ni mama mo, tatapusin mo. At hindi masasayang yan. Ha? Okay? So, pangatlong ano lang ha? To serve and win soul. Dito ano natin yan, duty yan. Una ho, to love God and obey God. Ha? Sabi na Matthew 22:37, love God with all your heart, buong puso, buong kaluluwa, buong isipan, buong lakas. At lahat na ho ng utos niya, susundin po natin. Pangalawa po, to live a holy life. Mamuhay po tayo na banal. Mag-start po tayo ng buhay ng magpapakabanal. Hindi ho yung ano na ho tayo, nag-50-50, doon ka na magpakabanal. Ganun. Habang buhay ka pa, magpakabanal ka. Kasi sabi ni Lord, ako'y banal, kaya kayo magpakabanal. Ha? Pangatlo, to serve and win soul. Di ba? Sabi ng Panginoon Diyos, Mateo 5:16, kayo ang ilaw. Ilaw ng sanlibutan. Kayo ang budilo ko. So, huwag kayong matakot mo na ano, na magpahayag. Kung makita nyo lang yung mga picture ko sa ano, na sinaura, puro yan nagwiwin ako ng kaluluwa. Sa Pilipino, matatakot ka. Pero nung nagkaroon ako ng buhay dito na magwiwin ng kaluluwa, madali lang pumasok. Okay? Madali lang ipasok ang salita ng Diyos. Okay? So, praise God. Okay, ulitin ko po. Sino yung example ko? Ay, Kuya Daniel lang. Halika, Kuya Daniel. Maybe yan, ilabas mo yung ano, baka wala nandyan yung sa bag mo ng pula. Yan. Hoy, sino bang ang gospel trap? Kailangan ng gospel trap. Kuha lang ganito ha, pag walang gospel trap. Kuya, mayroon lang akong ibigay sa iyo. Halimbawa, ikaw ano ka? Anong gusto mong ano? Police? Estudyante? O ano? Anong gusto mong trabaho? Police na? Police. Police sa akin. Oh, yeah!